Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. Amen. Magandang tanghali po. Good afternoon po. Na makadaupang palad po kayong lahat. Amen. Magandang tanghali po kay Pastor Manuel at sa buong pamilya at sa bawat kapatiran po. Talagang ang lahat po ng mga members ay photogenic pagka nasa online. Pag-personal pala hindi. Lalo na po sa personal. So buksan po natin ang ating Bible sa Book of John, chapter 12. Aklat po ng Juan, kabanatang 12. Purihin po ang Panginoon sa pribilehyo na muli po tayo mag-aaral ng Word of God. John chapter 12. Book of John chapter 12. Verse 1 to 8. John chapter 12, 1 to 8. Aklat po ng Juan, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 8. Kung nakita na po ninyo, magkakaroon po tayo ng salitang pagbabasa. John chapter 12, 1 to 8. Kung nakita na po ninyo, basahin ko po ang verse 1, kayo po sa verse 2, responsive reading po tayo, and after that, we will be reading at the same time verse 8. Sabi po sa verse 1, John chapter 12, then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There came the supper, and Martha served, but Lazarus was in the next table with him. Then took Mary a pound of ointment, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Verse 5 na po tayo. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had and bear what was therein. Verse 7 na po tayo. Then said Jesus, let her alone, against the day of my burying had she kept this. Verse 8, for the poor, For the poor always are with you, but he have not always. Pagpalain po ni Lord ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay yumuko tumikit, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po na kaming lahat ay nagkasama-sama po. Kasama po ang mga kapatiran sa LBBC Milan Italy Mission. Salamat po Lord sa bawat adults, young people, maging sa lahat ng mga bata. Kasama po ang mga bisita upang kami muling magsalo-salo ng mga masustansya at masarap na mensahe mula sa inyo pong mga salita. Panginoon, bigyan niyo po kami ng hamon, bigyan niyo po kami ng paalala, ituwid niyo po kung kami nagkakamali, at higit sa lahat ang mga salita mo na aming pag-aaralan ay maging kalakasan namin na magpapatuloy po kami na maging matapat na inyong mga stewards, mga katiwala mo sa aming paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, pagpalain niyo po ang makikinig, ang mga ngaral na lingkod po ninyo, at ikaw lamang, Panginoon, ang sa naming maitaas. Sapagkat po ay aming dalangin. In Jesus Christ's name. Amen. Ayan, salamat po. Pwede na po tayo makaupo. At muli, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa pangalan po ng aking pamilya, si Ma'am Melinda, at ang aming po mga anak, at ang ating po mga kapatiran dito po sa Kabanatuan. At katatapos lamang po ng ating afternoon worship, ay salamat po na tayo po'y nakasama-samang muli. Ngayong oras po ito ay ang tema po ng ating
season ngayon pong January hanggang February ay yung pong tinatawag na stewardship season. Binibigyan po natin ng pansin ang kahalagahan na tayo po ay katiwala ng ating Panginoon. Pag sinabi kong katiwala ay manager. Ang Panginoon po ang ating owner. No? Tayo po yung pinagkatiwalaan. Pag-aari po ni Lord lahat. Ano, sabi nga po ng aklat ng mga awit, Kabanatang 24, the earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell therein. Kaya saan po tayo katiwala ni Lord? Number one, katiwala po tayo ni Lord sa ating time. Amen. No? Time, yung oras. Yan po yung pinagkatiwala ni Lord sa atin. Pangalawa po ay talent. Yung ating kakayanan. Hindi lamang po yung talent na natural gift. Hindi lamang po yung developed skill or gift, but spiritual gift na magagamit po natin sa gawain ng Panginoon. Pangatlo po ay treasure. Time, talent, treasure. And then we have the testimony. Ang ating pong patotoo ay iingatan po natin dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ang asin ng sanlibutan. Kung naalala niyo po yung asin na ayaw tumayo ng itlog, no? Sa ating pong illustration. So yung po, tayo po ay asin ng sanlibutan. Yung testimony po natin, time, talent, treasure, testimony, and we have the truth of the Word of God, especially the gospel. The truth of the Word of God. At siyempre, yung pong temple, the temple of the Lord. Ano po yan? Yung ating katawan, at yung ating church. Yung ministry po natin sa LBBC Milan, Italy. Na hindi lamang po si Pastor Manuel ang caretaker niyan. Lahat po ng mga miyembro, tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Hindi po mahirap malimutan. Time, letter T, no? Talent, treasure, testimony, the truth of the Word of God, and the temple of God, the temple of the Holy Spirit, our body, and the temple of the Lord, which is the church, ang ating pong gawain. At dito po sa ating binasa, mga minamahal, ay makakakuha po tayo ng mga prinsipyo na ito pong si Mary ay nung dumating po ang Panginoon sa kanilang bahay para mag-Bible study, para sila po ay mag-fellowship. Nakakatawa po, talagang Baptist ang church ng Panginoon, may kainan, no? So ano po nangyari dito? Nagulat po ang lahat sapagkat bigla pong lumabas si Maria, Mary from Bethany, ay kanya pong dala-dala ang kanyang mamahaling alabaster box. Ito po yung lalagyan na parang babasagin na paso. Pero kakaiba pong paso na maganda, no? Kapayan. Dito po ay iningatan niya ito, itinabi niya ito, at inialay niya ito sa Panginoon. At ito po ay binasag niya at ibinuhos, no? Sa ulo ng Panginoon yung pabango. Hindi po binasag yung kapayan sa ulo ng Panginoon. Hindi po, binasag lang po. At ibinuhos sa ulo ng Panginoon. At alam naman ninyo, mga minamahal, kapag ang pabango po ay ito po ibinuhos, humahalimuya po sa buong bahay ang kabanguhan. No, sana nga po, mga minamahal, ang ating paglilingkod kay Lord ay humahalimuya. Na nasasamyo ng Panginoon ang gawain ng ating paglilingkod sa Kanya. So yan po ang dahilan bakit meron tayong worship sa ating pong church from Sunday. Sapagkat nagpapasalamat tayo sa Panginoon, tumatanong tayo ng utang na loob sa Kanya sapagkat tayo mga makasalanang patungo ng impyerno, ngayon ay ligtas na, anak na ng Diyos, wala ng impyerno, pinatawad na sa ating mga kasalanan, at isang araw tayo po'y uuwi sa ating tunay na tirahan sa langit kasama ang Ama. Nakakatuwa po yan, na tayo ay isa sa mga tao, sa 7 bilyong po tao sa buong mundo, sa 120 million Filipinos, at kayo na po'y nasa Italy,
isa tayo sa nakaunawa ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo at naunawaan natin ang kaligtasan. Kaya sa ating mga bisita po na kasama po natin ngayong umaga, kung hindi pa po ninyo tiyak ang langit, kung tayo mamamatay, pagtiwalaan niyo po si Jesus, tanggapin niyo po siya sa inyong puso, sapagkat siya lamang po ang tagapagligtas. Amen. Amen. Ano? So, ibinigay po ni Maria ang the best para po sa Panginoon. Kaya pamamagatan po natin ang ating maikling mensahe. Ano? Give your best To the Master. for the Master. Ayan. Give your best or giving our best for the Master. Ano po ang nangyayari? Ano po ang kahulugan kapag ibinigay natin ang ating best sa ating pong Panginoon? Ito po yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung ating pagbibigay sa Panginoon ng ating tithes and offering. Pagbibigay ng ating time, pagbibigay po ng ating talent, kagaya po ng mag-anak kanina, umawit po sa Panginoon. Amen. Ano, talagang ang Panginoon, ang mga anghel sa langit, natutuwa sapagkat may mga umaawit na isang pamilya. Sunday after Sunday, may mga nagsosolo. No, maaaring ang boses po natin ay hindi po kagaya ng mga boses nila, ng mga singers sa Hollywood o sa Pilipinas. Pero dahil tayo anak ng Diyos, yan po mga paglilingkod na yan, mga minamahal, ay nakakarating po sa langit. Amen? Amen. Napakagaling nga ng mga aawit, no? Pero wala siyang Kristo, yung kanyang mensahe, yung kanyang awitin ay papunta ng impyerno. Di ba? Ay napakapalad po natin. So, giving our best for the Master. No? So, ano nangyari po, mga minamahal? Ano po makikita natin sa John chapter 12? Mga prinsipyo at katotohanan na may nangyari, mayroong effect nung ibinigay po ni Maria ang kanyang pabango sa ating Panginoon. Number one, when we give our best for the Master, it is acceptable for the Lord. Amen? It is acceptable for the Lord. Tinanggap po ng Panginoon ang pabango. Ano? Sabi nga po sa verse 3, then took Mary a pound of ointment of spikenard, no? Very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with his hair. Ginawa po niyang pamulas ang kanyang mga buhok sa paanan ng ating Panginoon. And the house was filled with the odor of the ointment. And then, ano po sabi sa verse 9 o verse 7? Then said Jesus, let her alone. Ano? Against the day of my burying, hath she kept this. For the poor you have with you, but me you have not always. Ano po ang sabi nito mga minamahal? Ito po'y tinanggap ng Panginoon. Kanya pong, siya po'y nalugod sa kanyang paghahandog na ito mula sa isang babae na si Maria. No? So, ano po yung sabihin ng mga minamahal? Meron palang mga pagsamba, meron palang mga paglilugod, meron palang mga paghahandog sa Panginoon na hindi nakakalugod sa Kanya. At yan po'y mababasa natin sa Genesis chapter 4. Kaya silipin po natin ang Genesis chapter 4. Meron po dito dalawang paghahandog. Yung isa'y tinanggap ng Panginoon. Yung isa'y kinalugdan ng Panginoon. Pero yung isa, hindi po niya tinanggap. Hindi po nakalugod sa Kanya. Genesis chapter 4. Ano po? Ito po hindi po katabi ng Revelation. Malayo na po tayo. First book po tayo ng Old Testament. Genesis. Ayan. Chapter 4, verse 4. Ano po ang sabi sa verse 4? And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and the fat thereof, and the Lord that respect unto Abel and to his offering. Verse 5, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Ano? So bakit po tinanggap po yung kay Abel? Hindi po tinanggap yung Cain. Kay Cain, no? Na mga gulay, mga prutas, napakarami, mga sariwa. Bakit ang tinanggap po ay yung kay Abel? Sapagkat yung pong kay Abel ay pagsamba na may obedience. Amen? Amen. Sapagkat ang gusto pala ng Panginoon ay tupa.
firstling of the flock. Tupa. Samantalang si Cain, ang nasunod siya. Ito ang gusto ko. Ayaw ko rin sa Panginoon na tupa. Okay na tong gulay, okay na tong prutas. Mga sariwa ko yan, mga masasarap, mga hinog, no? Mga unang bunga po. Pero nakalugod po ay yung kay Abel. Bakit po? May pagsunod, obedience, may pananampalataya. Worship of faith, worship of obedience, worship of sacrifice. Imagine, inalagaan po ni Abel yung tupa. Hindi niya po ito pinayagang mabalian. Hindi niya ito pinabayaan magkaroon ng kapansanan. Talagang malusog. Amen? Amen. Kaya pag mag-o-offering po tayo sa Panginoon, ibibigay po natin sa Kanya ang, ang isang buhay na masaya, masigla sa ating Panginoon. Huwag po tayong pupunta sa church sa parang nangalambot, parang matamlay. Dapat nakangiti po tayo, kagaya po ng hindi nyo ngayon. Amen? Amen. Masaya po sa Panginoon. Pag magbibigay po kayo ng offering sa inyong envelope, wag po yung gula-gulanit na. Dito po maraming member. Pag nag-offering, si Benigno Aquino, 500, doon na, may sungay pa. Parang galing po sa palengke. Ang binilang po ng sekretary, pastor, para po may bulati. So, ibigay po natin yung talagang bagong-bago, malutong, talagang inihiwalay po natin para sa Panginoon. Kung kayo po ay aawit sa Panginoon, ibigay niyo po yung best sa Panginoon. Mag-i-scripture reading po kayo, pinag-devotion po kayo ni Pastor Manuel, pinag-scripture reading, talagang, at syempre po mga minamahal ang ating puso, laging bago sa Panginoon. Amen. Dahil sasamba po tayo sa Kanya. So yan po, So yan po yung nagawa ni Maria, mga minamahal, bilang anak ng Diyos. Yung Kanya pong paglilingkod ay, naging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Number 2, it is acceptable for the Lord. Pangalawa, it is attesting our faith in the Lord. When we give our best for the Master, we attest our faith in the Lord. Attesting our faith in the Lord. Ano po sabihin ng attesting, mga minamahal? It is showing a visible evidence. Yan po ang kahulugan ng attestation. Pagpapakilala, pagpapakita ng isang literal, physical, visible, na katibayan, katunayan. Ano po sabihin ng mga minamahal? Si Maria ay nagpakita ng kanyang paglilingkod sa Panginoon na ito pong kanyang pananampalataya ay nakilala. Ano po sabi ni Lord? Habang pinangangaral daw pong ebanghelyo, mga minamahal, yung ginawa niya ay maaalala. Pag binasa niyo po yung iba pang text, Matthew 26, 6-13, Mark 14, 3-9, nakalagay po doon. Yung kanyang pananampalataya ay nakilala. At mga minamahal, kapag tayo po ay naging matapat na katiwala ng Panginoon, naging matatag na Kristiyano, mga minamahal, hindi natin ikahiya ang ating pananampalataya kay Lord. Mga minamahal, sineshare natin ang gospel, sinusuportan po natin ang gawain ng Panginoon. Yan po ay pagpapatunay, pagpapakilala na tayo ay may pananampalatayang nagpapatuloy at lumalago. Amen? Amen. Kaya kami po ni Pastor Manuel ay saludo po sa mga kapatiran dito po sa mission sa Italy. Lagi ko rin po kayong ipinapakilala. Nung kami po umuwi galing Italy, hindi lang po namin kinuwento yung kami napunta ng Venice, napunta po ng Verona, nahawakan yung bewang ni Juliet. At saka nakarating po sa Rome, hindi lang po ang kinuwento po namin yung ginagawa ni Lord sa buhay po ni Pastor Manuel, ng kanyang pamilya, at lahat po ng pamilya nakaanig sa ating gawain. Amen? Amen. Praise God. Kami po ay na-bless din po sa inyong paglilingkod sa Panginoon. So yun po, attestation of our faith in the Lord. Pananampalataya.
Pangatlo po, no? When we give our best, it is acceptable for the Lord. It is attesting our faith in the Lord. Number 3, basahin po natin yung verse 4. Ayan. John 12, verse 4. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Then he said this he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag, and there was what was put therein. Ano po yan? Kapag pala tayo ay nagbibigay po ng ating best sa Panginoon, amen? It is acceptable for the Lord, attesting our faith in the Lord. It is annoying to the enemy of the Lord. Annoying. Ano? Ibig sabihin, mga minamahal, si Judas ay kaaway ng Panginoon. Yes, siya po yung magbe-betray sa Panginoon. Siya po ay hindi talaga baptist. Hindi po talaga siya born again. Hindi po talaga siya saved. Siya po ay nagkunwaring ligtas. Nagkunwaring disciple, apostle ni Jesus Christ. Alam ba ng Panginoon yan? At the very first day na napasama po si Judas sa church, alam mo ng Panginoon yan. Amen. No? So nakakalungkot po, no, na meron pala mga tao na maaaring magkunwaring sila iligtas pero hindi tunay na ligtas. Nabaptize po siya. No? Kaya nga sa ating kalagitnaan, lagi po tayo nangangaral ng gospel. Baka meron po na hindi pa saved. Yung aming nga po mga anak, kahit sila po ay mga kasama na po namin sa church, maliliit pa sila. Mga na-save lang po, halos sila ay high school. Doon lang po namin na-share ng gospel. Doon lang po naging handa ang puso nila. Kaya salamat po na itong ating salita ng Diyos ay talagang nagtuturo ng kalikasan. Pero ito po, siya po ay masasabi natin hadlang sa gawain ng Panginoon. Ano sabi na? Bakit ibinigay niya offering na yan sa gawain ng Panginoon? Alam niyo, magaling talaga ito si Judas. Siguro may alam ko sa accountancy. Na-complete na niya na kaagad. Bakit ibinigay yan 300 piso, 300 pence? Para lamang sa ganyang ibibigay sa Panginoon. At alam niyo po, yung 300 pence po na yan po ay 1 taon na sweldo na po ng isang manggagawa para sa kanyang kabuhayan ng kanyang pamilya. Amen. Nakita po natin na talaga ito si Maria ay nagsakripisyo. Pero ano sabihin niya? Na-anoid. Pag sinabi ko na-anoid, nasasaktan, naiinis ang kalaban pagka tayo naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko sa ayan, hindi na po natin nabuksan yung Hebrews 11, pero yung 1 Peter 5:8, ano po ang sabi roon? Be sober, 1 Peter 5:8, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion who goeth about seeking whom he may devour. Yan ba pala ang kalaban? Ano niyo po yung devour? Wala po pinagkaiba sa pusa. Kung kayo po ay merong pusa, kaya sila sister, yung Rodal family, maraming pusa. Pag nakakuha daw po yung pusa ng papel na manika, na papel, talagang lalakumusin siya, po yung manika na yan. Ganyan po yung mga pusa. So, lalo na po si Satanas, siya po ay parang leon. Hindi naman siya ang lion in the tribe of Judah, pero para raw po siyang leon na naghahanap ng pahihintuin, pababagsakin, pahihinain, na mananampalataya sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat mga minamahal, hindi siya pwedeng magtagumpay. The gates of hell shall not prevail against the church. Amen? Amen. Matthew 16:18. Hindi siya magtatagumpay. Bakit? Hanggat nandyan po ang salita ng Diyos. Andyan po ang banal na Espiritu ng Diyos. Nandyan po ang lingkod ng Diyos. At andyan po ang iglesia ng Panginoon. Ang mga mananampalataya. Kasama ang Pastor Manuel. Lahat po tayo
ay nagdadalanginan sa bawat isa. Nagpapalakas at aaralan ng Word of God. Amen? Amen. Napakabuti po ng Panginoon. So it is annoying to the enemy of the Lord. So sabi nga niya, nakapanghihinayang ng ibinigay na. No? Alam niyo mga minamahal, sa paglingkod natin kay Lord, hindi po nakapanghihinayang. Ano mang oras, halaga ng salapi, ano mang lakas, sakripisyo na ibinigay natin sa Panginoon, hindi po nakapanghihinayang na. Right. Hebrews 6:10, di ba? For God is not unjust to forget your work and labor of love. Amen. It is anointing of the Lord. It is Nawawala. of the Lord. Hanggang? It is an assistance in the ministry of the Lord. Mami naman, kapag tayo daw po ay nagamit, nagsakripisyo, Assistance, ano? tayo daw po, mami naman, ay isang malaking pagpapala sa gawain ng ating Panginoon. Ano po ang sabi sa Acts 20:24? Amen? Amen. Acts 24. Sigaw, mama. Matulog na si Pastor. Sa atin po yata. Give your best to the Master. 2024. Ayan ako, medyo nawala po kami rito. Bayad naman po kami sa PLDT, ewan ko po ba? Ayan, okay. So Acts 20:24 na po tayo. Yun daw kung ating paglilingkod ay nakakatulong. We are an assistant, giving our assistance in the ministry of the Lord Jesus Christ. Napakaganda po mga minamahal na tayo po ay huwag tumigil sa gawain ng Panginoon. Amen. Knowing that our labor is not in vain in the Lord. No? Kagaya nga po ni Apostol Pablo, sabi po niya rito, hindi ko inaring mahalaga ang buhay ko, kundi hindi ako natinag, hindi ako tumigil upang maipagpatuloy ko lamang tapusin ang takbuhin na may kagalakan, yung gawain ng Panginoon na itinanggap ko mula sa Panginoon. Kaya mga minamahal, ang ministry po natin sa Milan, hindi po yan ministry ni Pastor Magbanwa, Pastor Manuel, no, hindi po ministry ng sino man, iyan po ay ministry ng Panginoon. Amen. Na lahat po tayo pinagkatiwala. Right. Kaya mga minamahal, magpatuloy po tayo na ibigay ang ating best sa Panginoon. Nakakatuwa po pag inaawit po natin yung our best sa ating congregational singing. Tamang-tama po yan. So ibigay po natin ang ating best. At ano daw po ang nangyayari? Tinatanggap ng Panginoon, acceptable unto the Lord. It is an attestation of our faith in the Lord. Pinapakilala tayo tunay na mga lingkod ng Panginoon na nananampalataya sa Kanya. At tayo po ay kapag nagbibigay ng ating best sa Panginoon, ng ating paglilingkod, mga minamahal, ang kalaban ay hindi natutuwa. He is being annoyed by our worship, our service, our stewardship. At higit sa lahat, mga minamahal, hindi siya magtatagumpay. Makapagpapatuloy po tayo sapagkat itong ating paglilingkod sa Panginoon, kapag binigay po natin ang ating best, ito po yung ating
at malaking contribution, tulong para ang gawain ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay humayo pa po. Sapagat ang ating ministry po ay international. Sabi nga po sa Matthew 28, no? Go therefore and teach all nations. You shall be my witnesses sa buong mundo unto the uttermost part of the earth. Kaya mga minamahal, it is too soon to quit. Napakaaga pa po para po tayo huminto, magbalak na umayaw, mawala sa gawain. Napakaaga pa po dahil napakalawak pa po ng ating takbuhin. Amen? Kaya mga minamahal, magpatuloy po tayo sa gawain ng Diyos. Magpatuloy po tayo maging pagpapala. At salamat, sabi ni Lord sa Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessing. Hindi man po tayo bilyonaryo, pero salamat sa sabi po ng Panginoon, ang mga mananampalataya ang nagtatapat ay pagpapalain ng Panginoon. Sasapatan ang lahat ng ating pangangailangan. Naalala ko po mga minamahal sa pagtatapos ang isang kwento tungkol po sa isang missionary. Ito pong missionary na po, ito ay bisita po na speaker sa isang church. Ito po yung mga nasa 1990s po, 19th century po. So siya po ay nangaral. At pagkatapos po niya mangaral, nag-invitation po siya. Sino po ang nais tumugon sa panawagan na magpunta at magsuko ng buhay sa misyon? Mga minamahal, tahimik po yung mga babae, tahimik po yung mga lalaki, tahimik po yung mga young people, hanggang sa may nagtaas ng isang kamay, isang bata. Kasi laki po ni Diyos. Nagtaas po ng kamay. Nagulat po ang lahat. Ang bata po na yan ay nag-aalalay lang po sa music. Siya lang po yung taga-bomba. Kasi binobomba po yung piano po. Hindi ko alam kung ano po instrumento yun, pero binobomba po niya yung instrumento, parang piano, keyboard. Kailangan lang hangin. Siya po yung nagtaas ng kamay. At ang pangalan po ng batang ito ay si David Livingstone. Siya po ay isang missionary sa Africa. Nagtapos muna ng pag-aaral ng medisina upang lalo siyang magamit sa mission sa Africa. Amen? At nung sila nakapag-asawa po siya, lumaki na po yung bata na to, no? Nakapag-aral po sa ng medisina at nag-full-time sa mission sa Africa. Sinugo po siya ng kanilang Baptist Church sa Africa at sa paglilingkod po nila roon ilang taon, nabalitaan po niya na yung pong tribo, yung kapitan, yung chief captain, ay nagbalak na lusubin ang kapaligiran nila, yung kanilang mission house. Lulusubin daw po at papatayin po sila. Uubusin po lahat ng mga kasamang ng missionary. Pamilya niya, yung mga manggagawa. Kaya si Pastor David Livingstone ay natakot. Natakot po siya kasi tao lang po siya. Sabi niya, Panginoon, kung oras na po namin, bahala na po kayo sa amin. Nananalangin po sila ng gabi na yan. Sila po kasama yung mga manggagawa, kasama po yung pamilya niya, yung misis niya, yung mga anak niya. Subalit, sa pananalangin po nila, mga minamahal, halos hindi sila nakatulog, wala naman pong nangyari. Amen? Amen. Iningatan po sila ng Panginoon. At lumipas pa po ang ilang mga buwan sa paglilingkod po nila sa pagmimisyon sa Africa, I believe Zambia po yata yan, no? Zambia. Mga minamahal, yung pong chief captain ng tribo ay na-save. Tumanggap sa Panginoon. Amen? Nabaptize at ang dami pong mga tribesmen, tribes people, ang nabautismo. Hanggang sa sila po ay naging katuwang sa gawain ng Panginoon. At nagtanong nga po ito si Pastor David Livingstone. Sabi niya kay Chief, Chief, pwede bang magtanong sa'yo? Natatakot po si Pastor Livingstone magtanong, pero save na po si Chief at siya po ay nabaptize na. Kasama nila sa gawain. Nabalitaan ko na nagbalak araw na lusubin kami at patayin kaming lahat.
Totoo po ba yun, Chief? Alam niyo sabi po ni Chief? Pastor, totoo po yan. Totoo po yan. Talagang binalak namin kayo paslangin. Sapagkat hindi namin alam na kayo pala talagang sugo ng Panginoon. At ang dala po talaga ninyo ay salita ng Diyos. Hindi po namin alam yon. Pero alam niyo kung bakit hindi kami tumuloy? Nandun po kami. Nakapaligid na po kami sa inyo. Nakaumang na po yung mga sibat. Nakaumang na po yung mga kana. Bakit hindi po ninyo tinuloy? Nakita po kasi namin, yung paligid po ng mission house, ay meron pong 300 na higante. Natakot po kami. Kaya umatras po kami. At yung pong kwento na yon, ay hindi po malimutan ni Pastor Livingstone. Hanggang sa pag-uwi po niya sa Sending Church, sa England, kinuwento po niya yon sa pulpit, na kami muntik ng patayin. Yung chief, hindi pa po saved noon. Nagbalak po kami patayin. Pero sabi po ni Chief, nakakita daw po siya ng 30 na higanteng nakapaligid. Malalaking tao. Pinoprotektahan ng mission house. Kaya hindi po natuloy ang balak na kami po ay puksain at pasalangin. Pagkatapos po ng worship, midweek worship po yan mga kapatid, no? Nagkwentuhan po mga pastor, si pastor at yung missionary. Kinalabit po siya ng secretary. Isa pong matandang dalaga, ay matandang babae. Pastor, pwede po ba kayo ma-interview? Okay, ano ba yun? Totoo po ba na kayo po ay muntik ng patayin ng mga tribes people kasama yung chief, pero hindi po natupad dahil may 39 daw pong higante nagbabantay sa kapaligiran? Oo. Natatandaan po ba ninyo, Pastor, yung date? Yes, hindi ko malilimutan yun. Binigay po yung date. Naghiwalay na po sila mga kapatid, no? Naghiwalay na po ng kwentuhan. Ang ginawa po nung Secretary, Pastor Manuel, binuklat po yung record ng attendance. Hinanap yung date, hinanap yung araw, hinanap yung oras. Yung po ay midweek worship service. Meron pong, ang attendance po nila ay 39. 39. Hindi po coincidence. Tayo palang mga nagpe-pray sa gawain ng Diyos, sa mga missionary, sa pastor, sa bawat isa, para tayo naglalagay ng mga higanting lalaki na nagbabantay, mga anghel ng Panginoon, para ingatan po tayo. Amen? Amen. Kaya mga minamahal, magpatuloy po tayo na ibigay ang best natin para po sa Panginoon. Gaya ni David Livingstone, na missionary po na Baptist, nagpatuloy po sa gawain ng Panginoon. Tayo po yung bukat tulikit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sapagkat napakabuti po ninyo. Amen. Hindi lamang ninyo kami iniligtas, binigyan ng buhay na wala hanggan. Kami po'y nabaptize, naging member po ng Landmark Bible Baptist Church, Milan, Italy Mission. Meron po kayong purpose sa aming buhay na hindi lamang kami dalhin sa langit, kundi gawing langit ang mundong ito sa pamamagitan ng aming pamumuhay bilang Kristiyano, paglilingkod sa inyong gawain at pag-abot sa marami pa pong mga tao na hindi nakakaalam na merong impyerno, hindi nakakaalam na merong langit, hindi nakakaalam na ang langit ay walang bayad na binibigay mo sa sino mang mananalig kay Kristo na aming pong tagapagligtas. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na ang aming pagsasakripisyo, ang aming pagtatapat at paglilingkod ay hindi nawawala ng kabuluhan. Dahil po sa inyo, Panginoon, na siya magbibigay ng bunga, magbibigay ng pagpunlan, at magbibigay din po ng pagpapala. Kagaya ng ginawa niyo po kay Maria, na siya po ipinagtanggol mo laban po kay Judas na sinisiraan po siya. Mga salamat po. Nandun po inyong pagpapala at pag-iingat. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po ang mensahe ito, gamitin niyo po ito upang ang bawat mga kalalakihan, kababaihan, mga young people sa aming pong gawain sa Italia, mga bata, ay lalo po kaming maging matatag na mabuhay
para sa inyo, manindigan para sa inyo, at higit sa lahat, ang alayan ka namin ng aming makakaya bilang mga anak mo